Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Panahon pa umano ng Duterte administration na kunan ang isa sa mga litrato ng pagde-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko na nakapaloob sa joint affidavit na nagpapakilalang 18 ex-Marines. Ayon kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, nalaman niya ang impormasyong ito mula sa intelligence report ng isa sa kanyang mga source. Hindi niya tinukoy kung aling litrato ito sa affidavit, ngunit kinumpirma na posibleng pera nga ang laman ng mga ito. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Samantala sa joint affidavit ng 18 ex-Marines, nakasulat na nag-umpisa silang sumama sa pagde-deliver ng mali-maletang pera taong 2022 hanggang 2023, maging hanggang taong 2025. Samantala, sinabi rin ni Remulla na ipapasabpina ng kanilang tanggapan ang 18 nagpapakilalang dating ex-Marines kapag naisumite na ng mga ito ang kanilang tigigisang sinumpaang salaysay. Nagsabpina na ba tayo? Kasi dinirect namin na na magsabit ng individual affidavits Di ba? Para naman fair. Fairness lang naman yan Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong pananagutan. Anya, mahalagang malaman nila kung ano ang alam ng bawat isang miyembro ng grupo, lalo na at 3 taon ng lawak ng timeline na tinutukoy ng mga ito sa kanilang joint affidavit. Dagdag pa niya, mahirap patunayan na ang bawat isa sa 18 ay laging magkakasama sa bawat umanay cash delivery sa mga politiko. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yon. Samantala, nilinaw naman ng Ombudsman na layunin ng kanilang investigasyon na suriin ang bawat detalye sa kredibilidad ng mga pumirma sa sinumpaang salaysay. Ito'y upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga alegasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.